Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Ito, sa Diyos. O Diyos ko, masdan na po kami mahal ng mga anak. Nagkakandong sa aming mga gawain ng mag-aaral. Tulungan niyo po kami maging masunod, mabait at mapagmahal sa aming kapwa mag-aaral at mga guro, upang maging karapat-dapat sa ibinibigay ng bigaya sa aming sarili, sa aming daanan, sa aming paaralan at sa aming mahal na bayan, ang Pilipinas. Amen. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Ito, sa Diyos. So bago kayo po, maaari bang pulutin niyo muna ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan. Opo. Ay maraming salamat, maaari na kayo po. Ngayon ay magtatala ako ng liban sa klase ko. Kung sino ang wala sa permanente upuan ay makakaan ko ng liban. Okay, magaling at walang liban ngayon. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating talakayan, ipapasahin na ang mga unit na dapat tulungan ang pagkatapos ng ating talakayan. Sabay-sabay natin basahin ang mga unit. Pagkalaman, natutukoy ang mga pangyayari sa kwento sa pamamagitan ng pagsagot sa mga makaluhang tanong. Pagkaasalan, napapatibay ang respeto o paggalang at pagmamahal ng anak sa ama at ama sa anak. Pangkasalayan, naiibigan ang kahulugan ng mahirap na salita na ginamit sa araw. Okay, maraming salamat. So bago tayo magpatuloy sa ating talakayan ay mayroon na tayong panimulang gawain. So ngayon ay magpapaskil ako ng larawan sa pisaran. So ano ang mapapansin niyo sa larawan namin? Yes, tama. Isang bata at isang ama. So ngayon ay makitignan ang iyong ilalim sa iyong upuan kung sino ang may nakadikit na larawan puso ay magbigay ng positibo or negatibo opinion patungkol sa inyong ama. Okay, himol. Ang aking ama ay mabait. Tama. Maraming salamat, himol. So, ang sagot ni himol ay ang kanyang ama ay mabait. Siyang tunay dahil lahat ng ama ay talagang mabait at ang kanyang mga nananakis lamang na hangarin ay maganda ang buhay ng kanyang mga anak. So, pangalawa, sino ang yes, si Miss Galuran? Ang katangian ng ama ay responsable at may pagmamahal sa kanya. Okay, maraming salamat. Magaling. Yes, ang ating mga ama ay isang responsable. Sila yung mga nagbibigay sa atin ng mga bagay na ating kinakailangan o mga sa ating pang-araw-araw. Maraming salamat. Yula. Yes, Yula. Ang katangian ng aking ama ay isang mabait at mapagmahal. Yes, maraming salamat. Mapagmahal. Yes, tama. Lahat naman nating mga ama ay mapagmahal sa mga anak. Na lahat ng ating mga ama ay mapagmahal at lahat ay ibigay para lang mapasaya ang mga anak. Tama, di ba? Okay, so ngayon, sa ating ginawang pambungad na gawain, para sa inyo, gaano ba ka-importante ang isang ama sa isang pamilya? Yes, hiniling Janessa? So, napaka-importante ng ama sa isang pamilya dahil ang ama ang siyang tumatayong haligi ng tahanan
bagay na kinakailangan natin sa ating pang-araw-araw. Maraming salamat, binibigay nila sa tama. So, ang ating mga kagaya lang sinabi binibigay nila na ang ating ama ay lahat kayong looking at lahat ay kayong bigay para lang tayo ay mapasaya. Pangalawang katanungan, nagampanan ba ng iyong mga tatay o ama ang kanyang responsibilidad bilang isang ama o padre de pamilya? Oo. So, Minso, maaari bang ibahagi sa amin kung paano ginampanan ng inyong tatay ang kanyang responsibilidad bilang sa ating pamilya? Ano po ma'am, yung sa pagtatrabaho niya, ay nagtatrabaho niya para sa ating tutusan ng ating kailangan para magkaroon ng ating pagkakas. Meron po yung magsaluhan ng ating pagkakas. Okay, maraming salamat. Yes, tama. Ang lahat naman tayo ay, ang ating mga tatay o ama ay nagtatrabaho at upang may pagbuyon tayo sa pang-araw-araw natin para may makain tayo 3 beses sa isang araw. Bago natin tatalakayin ang ating paksa, ay papalawakin muna natin ang kahulugan ng mga mahihirap na salita sa kwento. Basahin at unawaan ang mga ibinigay na pangungusap at ibigay ang kahulugan ang mga salitang may saluwit. At piliin lamang ang ibinigay na salita. Ano ang kahulugan ng kaluwagang palad? Tama, ito ay mapagbigay. Ano naman ang kahulugan na nagpapangingilo sa nervyos? Tama, ito ay nakakatakot kasabay ng panginginig ng katawan. Ano naman ang kahulugan? Matigas ang loob. Tama, ito ay matapang. Ano naman ang kahulugan ng wagas ng pagmamahal? Tama, ito ay sobrang pagmamahal. Ano naman ang kahulugan? Mapunit anumang saglit. Tama, ito ay umuulan anumang saglit. Ngayon ay dadako na tayo sa ating susunod na talakayan. Sa tingin ninyo, ano nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw, mga bata? Hindi po namin alam. So ngayon, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa maikling kwento. Ano nga ba ang kahulugan ng maikling kwento, Binibining Janessa? So, sa tingin ko, ang maikling kwento ay isang uri ng kwentong maikli na kung saan ay natatapos lamang ito sa isang upuan. Magaling! Meron ba kayong ibang mga idea? Wala na po. Ngayon ay ang maikling kwento ay isang anyo ng panitika na may layuning magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng mga pangunahing tauhan. Ito ay nag-iiwan ng isang kapintalan sa isipan ng mga magbabasa. Ngayon ay meron akong ipaparinig sa inyo isang halimbawa ng maikling kwento na ang pamagat ay ang ama ni Mauro R. Avena. Dapat ay makikinig kayo ng mabuti dahil pagkatapos niyong marinig ang isang kwento ay meron ako ang ibibigay sa inyong mga katanungan. Ngayon ay ipaparinig ko na ang kwento na ang ama. Ang Ama. Isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Isang kwentong makabanghay mula sa bayan ng Singapore. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kwentong makabanghay? Isang uri ng maikling kwento na kung saan ito ay may maayos na pagkasunod-sunod. At ngayon ay tunghayan natin ang buong pangyayari ng kwentong Ang Ama. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag
hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsan inuwi ng ama, malaking supot na mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niyang inuwing pagkain ng ama, lamang ay napakarami nito upang mauubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y sansubo lang ng masasarap na pagkain, ang mga pinakamatanda at malalakas na bata lamang mapupunta ang lahat, at ni Katiting ay walang maiiwan sa maliliit. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki, 12 anyos, at isang babae, 11. Matatapang ang mga ito kahit napayat, at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay kung wala ang ina, upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May 2 lalaki, kambal na 9 anyos, isang maliit na babae, 8 anyos, at isang 2 anyos na pastit pa. Katulad ng iba, ay maingay na naghahangad ng marapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang 1 o 2 okasyon na sinurpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado, at masaya nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit ang ina nila ay masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong ito, at ngayon hindi nag-uwi ng pagkain ng ama. Ang katunayay, ipinapalagay ng mga batang mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nangubulpi sa kanilang ina. Sa kabila niyo'y umaasa pa rin sila, at kung gising pa sila pag-uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuwi itong pasigaw-sigaw at padabog-dabog, tsak na walang pagkain, at ang mga batay magsisiksikan, takot sa anumang ingay na gawa nila, ay makainis sa ama at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumapo sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas yung marinig ng mga bata na humihibi sa mga gabing tulad ito. At kinabukasan, ang mga pisngi at mata niyon ay mamamaga. Kaya nahihiya itong lumabas upang maglaba sa malalaking bahay ng katabi nila. Ang ibang mga gabi o sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng pagmamakaawa at ninenerbyos na pagtawa at malakas na bulalas na pag-ungol mula sa kanilang ama, at sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuwi ang ama ng mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahilay, si Moymoy, 8 anyos at sakitin at palahalingin na parang puting, ay madalas kainisan ng ama. Pupugin, pangiwi-ngiwi, ito ay mahilig magtuklap ng langid sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti, na nag-iiwan ng mapula-pulang mga patse. Gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinhing. Mahaba at matinis, yun ay tumatagal ng ilang oras, habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay na mamaluktot ng pahiga sa banig kasamang ibang mga bata na di makatulog. Walang abuloy na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbis sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinasabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinakailangang muling libangin. Nag-enteris ang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila ng sana. Nagbulingan ng 2 pinakamatanda ng matiyak na hindi sila maririnig ng ama. So, naunawaan mo ba ninyo lahat ang maitulban ng inyong nakapagkan? Opo.
Mabuti naman mo sa ganon. At ngayon, meron akong mga katanungan para sa inyo. Ang unang katanungan ay para sa iyo, Ginoong Yusuf. Maaari bang ibasa ang unang katanungan? Opo. Ano ang aksakan ng napakinggan? Patungkol po siya sa... ano, patungkol po siya sa Ama. Ready. So, ang paksa na akdang ating napakinggan ay tungkol sa kwentong ang Ama. Pangalawang katanungan, maaari bang pakibasa Binibining Christine? Ikalawang tanong. Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang aral na nakuha ninyo mula sa akda ninyong napakinggan? Ang mahalagang aral na nakuha namin mula sa Maikling Kwento ang Ama ay ito ay ang pagkakataon magbago sa pagkakamali at pagpapahalaga sa pamilya. So, tama. So, ang mga aral na nakuha natin sa akdang ating napakinggan ay ang pagmamahal at pagmamalasakit natin sa ating pamilya, lalo-lalo na sa ating anak, na kung saan meron na tayong mga nagawang pagkakamali ay meron pa tayong chansang magbago. Ngayon, ating natunghayan ang halimbawa ng isang maikling kwento. Kunting karagdagan lang kung ano ang maikling kwento. May sinabi ang tinaguriang ama ng maikling kwento na si Edgar Allan Poe. Sabi niya, ang maikling kwento ay isang pampanitikan ng likha ng guni-guni at bungang isip lamang. At ngunit, hango ito sa totoong buhay na makikita talaga natin na nangyayari talaga sa ating kapaligiran. Kagaya ng ang ama ng kwentong ito na hindi kahit sabihin natin na ang pamilya ay dapat ang kanilang mga magulang ay mapagmahal, pero hindi din natin maiiwasan na meron talagang ama na mga ganitong ama na laging lasing at nananakit ng kanilang pamilya. Ngayon, alamin natin ang mga elemento ng maikling kwento. Dahil dito natin malalaman kung paano ginawa ang isang maikling kwento. So, ang una na elemento ng maikling kwento ay takbuhan. So, napapansin nyo, ang kwentong ama ay meron siyang mga takbuhan. Naalala niyo pa ba kung sino yung mga takbuhan doon na gumaganap sa kwento? Si Moymoy. Si Moymoy. Magaling. At sino ba yung Ama. kanyang ama? Mga kapatid. Mga kapatid at ang kanyang ina. Magaling, maraming salamat. So, ikalawa na elemento ay tagpuan. So, ano ngayon ang tagpuan? Ang tagpuan, ito ay tumutukoy sa panahon at lugar kung saan nagaganap ang mga pangyayari sa kwento. So, sa tingin nyo, ano kaya ang mga tagpuan na nangyayari doon o ano kaya ang tagpuan na nakikita natin doon sa kwento? Sa kanilang- pakinggan kanina. Kanilang bahay. Kanilang bahay. Sa sementeryo. Ayun, yun yung mga halimbawa sa tagpuan na kinakailangan na makikita sa isang maikling kwento. Sa pangtatlo naman, banghay. Maaari mo bang basahin? Binibining Yula? Banghay, tumutukoy sa pagkasunod-sunod na mga pangyayari sa Kristo. Ayun, maraming salamat. So, ito daw, tumutukoy daw ito sa pagkasunod-sunod. So, sa inyong napapansin na sa kwentong ang ama, meron siyang pagkasunod-sunod ng kanyang kwento. Dapat yung mga panghuli, dapat nasa huli siya, yung pangpanimula, nasa simula talaga siya. So, ngayon, malalaman natin kung ano yung tamang pagbanghay ng kwento. Maaari mo bang basahin, Dino? Una, panimula.
Pangalawa, sakit, kasiglahan. Pangatlo, kasukulan. Pang-apat, kakalasan. At panglima, bukas. Yun. So, ito yung tamang pagkasunod-sunod ng kwento. Hindi pwede na ang panimula, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ito pwede mailagay sa gitna. O kaya, ang kasundulan, pwedeng ilagay dito sa una. Hindi dapat sila magkakarambulan. Dapat, sunod-sunod talaga ito. Dahil, pag yan ay hindi magkakasunod-sunod, ang kwento ay hindi siya maiintindihan ng mga magbabasa o nakikinig. So, sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang baghay, pagkasunod-sunod sa kwento, ay mas madali natin maintindihan ang kwento. So, ang pang-apat ay suliranin. Maaari mo bang basahin? Binibini? Suliranin. Tumutukoy sa problema na maharapin ng mga tauhan sa kwento. Yun. So, ito daw ay tumutukoy sa problema o suliranin na haharapin ng mga tauhan sa kwento. So, kung babalikan natin ang halimbawa kanina na ang ama, ano ba yung problema na pinaharap? Ang kanilang lasenggo nga ama. Kanila? Lasenggero na ama. Lasinggero ama. Ayun. At mapanakit pa, di ba? Yun ang mga problema o mga problema na kanilang hinaharap sa kanilang pamilya. So, ang may kwento ay dapat magkaroon siya ng suliranin o problema. Dahil napakaboring naman ito, pag puro lamang kasiyahan lamang. So, dapat isa ko siya sa makikita natin sa loob ng isang kwento. Panglima, maaari mo bang basahin Dino? Dalian. Ito ay tumutukoy sa pakikipaglaban, maaaring tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, o tao laban sa kalikasan. Ayun. So, ang isang maikling kwento, meron din itong tunggalian. So, maaari tao laban sa tao, kagaya ng napakinggan natin kwento kanina na ang kanilang kalaban ay ang kanilang sariling ama. Pwede din itong tao laban sa sarili na ang tauhan sa kwento ay kanyang kalaban ng kanyang sarili, maaari ang kanyang problema, ang kanyang kahirapan o mga pinagdadaanan na hindi niya kayang makalimutan. Yan. Pwede, maaari din tao laban sa lipunan. Kung ano yung mga nangyayari sa buhay ng tauhan sa kwento ay binabase niya sa kung ano ang nasa lipunan. No? O kaya pwede din laban sa kalikasan na kung ano yung nagiging epekto ng kalikasan sa kanyang sarili, kung bakit ang hirap ng isang tauhan sa kwento. So, yan, isa din yan na kailangan natin makikita sa maikling kwento. At ang panghuli, maaari mo bang basahin? Binibini? Pag-anim, paksang diwa, pangunahing idea, tema, o kaisipang nais iparating ng mayakna. Ayun. So, isa ito sa pinaka-importante na dapat meron ang maikling kwento. Kailangan meron siyang tema na kanyang ipaparating sa mga mambabasa o mga makikinig. So, kagaya na lang ng ang ama, sa palagay mo, anong tema ang kanyang ginagamit? Patungkol saan ito? Problema sa pamilya. So, ang tema niya ay patungkol sa pamilya. Ito yung gusto niya iparating sa atin o sa mga mambabasa, sa mga makikinig na meron ganitong problema ang isang pamilya. O meron posibleng ganito sa bansa nila
na problema nila sa pamilya. Ngayon ay meron ba kayong mga katanungan sa ating na-discuss na elemento? Wala na po. Okay, mga bata. Meron ba kayong mga katanungan o kaya mga hindi naiintindihan sa kwento sa paksa na ating pinatalakay ngayong hapon? Okay. So, napag-alaman natin ang tungkol sa may kwento. Napag-alaman natin na ang may kwento ay isang uri ng panitikan na nagtuturo ng aral at tema. Meron din tayong limang elemento na dapat natin alamin sa paggawa ng mahiting kwento. Napag-alaman natin kanina. Meron din, napag-alaman natin halimbawa ang ama. So, sa ama ay mayroong aral na makukuha natin dito sa kwento. So, sa ama, maraming aral na makukuha natin. So, kabilang na dito ang pagpapahalaga sa pamilya, sa sarili, at lalo-lalo na sa kapatawaran. So, kaya magkaroon tayo ng pagkakataon na magbago sa sarili at sa ating pamilya. So, sa pagtatapos, ay mag-iiwan ako ng isang kasabihan na maaaring maitintal sa inyong mga isipan na magbibigay ng inspirasyon sa inyo. So, ang kasabihan ito ay nagsasabing mayroong isang pagkakamali na nagbabago ng lahat. So, ibig sabihin, mayroong mga pagkakamali na maaaring makapagbago ng takbo ng iyong buhay. So, maaari itong isang positibo o negatibo epekto. So, bilang isang tao ay magkakamali tayo. So, tandaan na kailangan maging responsable tayo sa ating mga pagkakamali at kailangan natin harapin kung ano ang mga posibilidad na mangyayari kapag ginagawa natin ang isang bagay. Ngayon, tapos na natin ang talakayan, may ipapagawa ko sa inyo. Hahatiin ko ang klase sa 4 na pangkat. Dito tayo magsimula mag-video. 1, 2, 3, Isa. 2. Tumayo ang unang pangkat. Sige, sige. Kilalanin ang bawat kagrupo. Ang unang pangkat ay dito umupo. Pangalawang pangkat naman, kilalanin ang bawat kasapi ng grupo. Dito kayo umupo. Pangalawang pangkat. Tumayo ang pangatlong pangkat. Kilalanin ang bawat kasapi ng grupo. At doon kayo uupo sa likuran ng pangalawang pangkat. Pang-apat na pangkat naman, tumayo. Kilalanin ang bawat kasapi ng grupo at dito kayo uupo sa likuran ng unang pangkat. Ang gagawin nyo ay kukuha kayo ng isang eksena tungkol sa paksang ang ama. At isasagulan nyo ito, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para maghanda. At huwag kalimutan, may pamantayan tayo sinusunod. Pagkakaisa ng bawat kasapi ng grupo, 10 puntos, maganda at malinaw ang pagganap batay sa kwento na napakinggan, 10 puntos, kabuuan, 20 puntos. Ang 10 minuto ay nagsisimulan. Tapos na ang 10 minuto. Ngayon, tungayan natin ang unang pangkat. Magaling. Pangalawang pangkat na naman. Mahusay. Pangatlong pangkat. Magaling. Pangatlong pangkat. Mahusay. Ngayon ay magkakaroon na tayo ng pasuri. So, gumawa kayo ng sangkapat na papel at sagutan ang mga kabayan mo. So, ang magiging panuto natin ay piliin ang tamang titik at isulat ang tamang sagot sa puwang sa unahan ng pila. So, bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga kabay na tanong. Ang 5 minuto ay nagsisimula na. Sa 5 minuto, ngayon ang mga papel ay ipasa lahat sa harap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
gustong sumagot sa unang katanungan? Pili-pili sa Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ang ama? A. Ama, ina at mga anak. B. May ma. C. Maria. D. Mia. Ang sagot ko ay A. Ama, ina at mga anak. tama. Pangalawa naman. Ang may... Pangatlo. Pili-pili Ano ay tinuring ng mga bata na kayamanan? A. Ginto. B. Pagkain. C. Pamilya. D. Pera. Pagkain. Pang-apat. Pili-pili lola. Ayon sa kwentong inyong napakinggan, ano ang bisyo ng ama? A. Pagdudroga. B. Pag-iinom ng alak. C. Paninigarilyo. D. Pagsusugal. D. Pag-iinom ng alak. Tama. Panglima naman. Pili-pili Christy. Ano ang mensahe ang ipinabatid ng akda? A. Lahat ng nabanggit. B. Mahalin ang mga anak. C. Magiging responsableng ama at asawa. D. Nasa huli ang pagsisisi. A. Lahat ng nabanggit. Tama. Ibalik ang mga papel sa kanari. So ngayon ay sino naman ang nakakuha ng 10 puntos? Siya, 8, Ma'am! 7, 6, Ma'am. Ako po, 5, 4, Ako po, ma'am. 3, 2, 1. So wala na bang mga papel? Wala na po. Ngayon ay babasahin ko ang aking pagkakaroon. Basahin ang kwentong aming nasa balon ng date at pag-usapan natin sa susunod natin.